Birth certificate na makukuha agad? Guys, today samahan niyo ako kumuha ng birth certificate ng kapatid ko. So ngayon papunta tayo sa PSA CRS Parañaque Outlet sa may Asiana, sa may Ayala Malls, 5th floor. Kasi doon yung may pinakamalapit na may available slot. So nagbook ako ng appointment and ang earliest na may vacant ay Tuesday. So today yon at 1 PM. Meron din naman dito sa Cavite sa may 13 Martires City. Kaso ang problema, walang vacant slot ng Monday and Tuesday. Wednesday na magkakaroon. Urgent na kasi. Ayoko naman mag-walk-in kasi baka pagdating doon, hindi ka asikasuhin or matagal kang pipila. So mas mainam na pabook ng appointment bago pumunta. So ang oras ngayon ay 10 AM. So magko-commute lang tayo. From Naik to PITX. From Saulog Terminal dito sa Naik, sumakay ako ng ATA liner na bus. Kaso mukhang matatagalan pa to at nagmamadali ako, kaya naman. So guys, sumipa tayo ng bus. Nandito ngayon tayo sa St. Anthony. Ilan lang to sa mga bus na sinasakyan ko pag papuntang PITX. Kasi smooth lang yung biyahe. So it's St. Anthony, Saulog, St. Gabriel. Online lang ako nag-book ng appointment. Sa cellphone lang din. Libre naman yung pagpapa-appointment. Medyo mabilis yung biyahe. PTEX na. Pasok lang tayo sa loob. Mag-jeep tayo. E-jeep sa may Gate 8. Biyaheng Asiana City or MOA. In fairness, malinis at malamig sa e-jeep. May conductor na naniningil. 12 yung pamasahe papuntang Ayala Malls. Naka-drop off na tayo sa crossing. So doon tayo pupunta. Tapos nahuli for jaywalking. Pasok lang tayo sa transport terminal. Doon tayo sa mall entrance doon dadaan. Na pinagigitaan ng McDo at Jollibee. Escalator. Panhik lang tayo sa 5th floor. Madali nyo makikita yung PSA. Ayun no. Ang daming tao. Ito guys yung instruction kung paano mag-set ng CRS appointment online. May English at may Tagalog version. Pause nyo na lang. Pagdating ko sa entrance, may guard tapos hinanapan agad ako ng appointment slip. Kasi strictly bawal na ang walang appointment. Di ka talaga papapasukin. Wala na talagang walk-in. Tapos i-check din nila kung kompleto yung dalawang requirement. Bago ka pa lang nila papapasukin pagka kompleto ka. Pag nasa loob ka na, kuha ka nitong birth certificate application form, tapos fill outan mo to. Back and forth yan. Sa pila mo na sagutan, sa screener ka pipila kasi sila yung nagche-check ng mga dalawang requirements. 12:13 PM ako nag-start sa line, tapos nakarating ako doon sa screener ng 2:11. 2 minutes na lang, 2 hours na. Mabilis naman mag-check ng requirements yung screener. May mga basic questions lang din kung bakit hindi yung kapatid ko yung kukuha, mga ganyan. Kapag walang problema yung mga dalawang requirements, pakukuhanin ka niya ng number sa guard. Tapos papipilahin ka ng guard sa encoding payment para sa bayad. Doon pagdating doon sa encoding tsaka payment window, may mga counting verification question lang like kaano-ano ko yung kinukuhanan ko ng birth certificate, mga ganyang tanong. Kapag na-encode na nila ay maniningil lang sila ng bayad. Ang per copy ng birth certificate ay 155 pesos. Isa lang yung kailangan ko kaya 155 lang yung binayaran ko. After nun ay bibigyan ka nila ng OR or official receipt kung saan papapilahin ka na sa releasing kasi for printing na yung birth certificate. Pumila na ako sa releasing tapos sa taas may monitor na kung saan mag-a-appear kung okay na yung birth certificate for printing. Kapag nasa releasing window ka na, ipakikita mo lang yung OR mo or official receipt saka pa lang nila ipiprint yung document. Andun na yan, tapos na, printed na. Guys, I got it. Ang total processing time ay 3 hours and 16 minutes. Magdala ng snack at tubig para iwas gutom at uhaw. Kaya ganito yung video guys, bawal kasi mag-video at mag-picture sa loob. So sumusunod lang tayo. Heto naman ang steps kung kukuha kayo ng alinman sa mga sumusunod na document. At kung magkano, sana nakatulong.